Pwede nga lang, alam niyo kung pwede nga lang siguro siyang bigyan ng ano, ng ibang pangalan, yung hindi na Mangusin o hindi na Marcos. Baka pwede pa eh, no? Siguro baka pwede ko pang sabihin na ang hirap ng buhay namin dahil laging kaakibat yung mga pambabatikos dahil sa katarantaduhan ginawa mo. Ganun. Opo, Maria si Maria, opo. Kaya ako lang naman sabi ko, hindi, sabi ko alin ang pinagtatakpang mali. Ayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Pag sinabing pastor, dapat ganito. Hindi. Alam mo, ka-impokrituhan yun. Ay, alam niyo, ang sakit, ang sakit. Alam niyo, sinabi ko naman, kahit sabihin kong hindi siya Marcos, kung sabihin naman nung mismong nagluwal, may magagawa po ba ako? Ay, paulit-ulit na lang, nakakapagod pala kayong replyan. Naalata mo. Ayun, kaya nga ako ang tawag ko, di ba, EPAL-M. O yan, tawagin nyo. Kung Norman Gusgusin, walang problema. Hindi ko nga rin alam bakit. Sino ba nagpangalang Kulaong ngayon? O kita mo, Arceli. Anyway, it's okay. Sabi ko, naiintindihan ko naman. Hindi ko alam kung sino nagpangalan ng Kulaong dyan. Si Boss Mike. Sabi niya, Pastor Jam, sabi niya, si EPAL-M po ba, mukha po ba talaga kalabaw or puwet ng kalabaw? Hindi ko din ma-identify eh. Ako kahit ganito po ilong ko, maayos po yan. Hindi po yung retoke. Ayan. Side view, meron naman po. Ayan, kahit paano okay naman po yan. Kulaong kasi nagparetoke ng ilong yan. Kaya nagkaganyan ng ilong niyan, nagparetoke. Siguro hindi nagbayad na maayos, kaya ganun na nangyari sa ilong. Namarilong. Ano sabi niya? Alam mo, sabi nga walang alam niyo, sinong pamilya ang napaproud kapag nakikita niya na ang isang family member niya di ba? Sumisira ng reputasyon. Yan at least salamat sa pagsagot kay Edward Bontok. Ayan. Yan ang ibig sabihin niya. Sabi ko nga po, pwede nga lang siyang bigyan ng ibang pangalan para wag nang gamitin ng Mangusin. Ako na ho yung mag-uunang magbobolontaryo. Kasi nga ho, sobra hong sirang-sira ang pangalang Mangusin. Alam niyo ako ganito. Alam niyo ho ba, kapag mayroong naghahanap ng ID, ayan okay, oy, kaano-ano niyo po yung si ganito? Alang sabi ko, di ko kilala. Kamukha. Sinasabi ko naman. Ano daw? Sabihin kong hindi eh. Di ba? Wala namang problema. Ulit-ulit talaga. Nagparitoke ng ilong si EPAL-M. Yun ang alam ko. Nagparetoke nga ng ilong. Bakit nangamatis ang ilong? Nagparetoke nga, siguro nga, hindi nagbayad ng tama. Kaya nangamatis. Kaya kita mo, nadurog. Ako hindi po. Normal po yan. No? Hindi po. Halimbawa, sa pamilya, sino minsan ang mas malakas ang dugo? Minsan tatay, minsan nanay. Ganun lang po yun. Sa sitwasyon nila, malakas ang dugo ng nanay. Kitang-kita naman. Sino ba kamukha ni Pastor Jam? Ang nanay. Sino ba kamukha ni Kulaong? Ang nanay. Si Tatang Gilbert, parang may lahing Espanyol. Kung makikita mo siguro yung kabataan niya, yung mga ganong muka, parang may lahing Espanyol. Ako po, ito po yung ilong ko. Ayan. Hindi naman po yung tipong ilong niya na naging, ewan ko lang. Kaya, maayos-ayos naman po ilong ko. Tsaka, meron po akong allergy rhinitis. Pero lagi po akong merong bimpo, tawag ba dito bimpo at panyo.
Kasi po, pansinin niyo yung kanyang mannerism. Di ba? Hindi pa pag nagparitoke ka, halos bawal magalaw ng magalaw. Eh, kasi nga, ayun, na deform. Hindi po, mas maganda na may ilong ko sana. Excuse me po ah. Ayun, no, nagparitoke pa yun. Oo, nagparitoke pa nga yun. Talaga nagparitoke yun. Ang sinasabi niya, polyps, pero hindi totoo. Retoke talaga. Ah, actually, yung ilong ni Kulaong, nung medyo bata-bata pa siya, diba, eto na ngayon yung ilong ni Kulaong. Yan ay ilong niya ngayon. Tignan nyo nung medyo bata-bata pa siya. Eto. Eto, pangit yung mukha niya rito. Pero makikita nyo yung ilong niya rito. Hindi pa ganun. Ayan. Dito. Ganun na pala. Hindi. Meron siyang isang picture eh. Hindi pala yan. Hindi ito. Meron siya isang picture na yung ilong niya makikita na na hindi pa ganun kalala. Kumbaga, okay pa. Kaya lang kasi siguro nga nangarap din si Kulaong kahit papaano na maging gwapo. Meron ditong picture pero ewan ko kung kita. Teka. Para maano lang natin yung ilong niya noon. Hanapin ko yung litrato niya na yung sinasabi ko. Ngayon kasi busargan na yung ilong niya di ba? Nabusargan Eto. Kaya hindi lang natin ma-zoom in. Pero dito, makikita nyo, medyo patangos pa yung ilong ni Kulaong dyan. Hindi kamates. Diba? Ngayon kasi busargang-busarga na yung ilong Talagang putang ina ilong yan. Talaga masasabi mo, ilong ng kalabaw Hindi lang natin ma-zoom Pero okay pa ilong niya dyan. Hindi pa ilong ng kalabaw. Ngayon kasi, busarga yung ilong Ewan ko lang parang ba't ganun si Kulaong kung makalait ng kung makalait ng eto. Parang dito, eto, para pa yung ilong niya rito. Ewan ko lang kung ano ba sa tingin nyo Ayan matangis pa yung ilong niya dyan. Yung matangos na pero pa rin, yung para may puwet pa rin ng bata. Pero hindi katulad ngayon na talagang ibang-iba na, dumapa Dumapa, tapos nagkaroon ng malaki dito sa taas. At least dito, kung mapapansin ninyo, hindi pa sabog. Hindi pa busarga yung ilong niya. Diba? Sabi na nung nakita ko yung ilong niya nung may hawak na gold, compare ngayon, halatang tinanggalan ng bridge. Yun nga po. Ano yung Clubebe? Ano ba yan? Club Ebe? Ano po yun? Mukhang naka-club o naka-Clubebe si Pastor Jam. Ano po yun? Tignan nyo yung ilong ni Kulaong dito, ang tangos. Compare sa ilong ngayon. Ayan busarga. Nanang Reme. Diba? Nawala yung tangos. Yung rito, yung dito,
Yun dito, ito, nawala. Kasi nga, pinaretoke. Ang hula ko nga dyan, hindi yan nagbayad ng tama, kaya tinarantado yung kanyang ilong. Hmm. Na-dissolve na yung gelatin na nilagay dati. Yung may hawak siyang gold bar, may tulis pa ilong niya nun. Kaya lang saan ba natin hahanapin yun? Wala rito sa akin yung yung may hawak siyang gold bar eh. 'Di ba? Malayo-malayo yung ilong niya. Ano lang naman natin, pinagko-compare lang naman natin na yung ilong niya talaga. Parang tinuli ang ilong niya ng amatis. Kaya naman, hindi ko rin alam kasi kaya nga ayoko po magpagawa ng ilong kasi mahirap na kasi nga baka mamaya matanggal, mahirap naman. Hindi, ako naman, hindi po dumudura. Hindi, sabi nga lagi itinuturo yung etiquette ba na kailangan kagaya niya. Although, minsan po ako, nakakalimutan ko na minsan sa harap ako sumisinga. Pero I try to, naman po. Ayan. Ayun, in few minutes, ako po ay gagawa muna ng may gagawin po kasi ako sasakyan sa baba. Kung kayo po ay malapit lang po dito sa aking area, ako po ay taga Quezon City lang. You can drop by. Tanungin niyo po yung mga tao dito, doon kung saan ako madalas. Sila po makakapagsabi ano ho ba at sino ho ba ako. Kaya masasabi ko ho na kilala ko sarili ko. Oo. Ako, yun lang muna yung binigyan ko kaya napansin nyo, yung title is yung Ang Kalabaw. Okay lang yan. Kay Redoan Mendoza. Sige lang. Hindi, ang pagkakaalam ko kaya sinabi ko kanina una pa lang. Si Epal M, di baling na maubos ang yaman, wag lang iyabang. Yun lang yun. Maliwanag yun ha. Ngayon sa ugali niya, history itself, kahit sa paaralan namin nung elementary, bad record pa din siya. Yun po. Bad record, elementary. Kaya ako naman nakikipag-usap ako, ito talaga tao. Kahit po sa school, bad record po talaga siya. Pero alam ko bago kami maghiwalay, ayan, at least may mga nare-recall na ako, bago kami maghiwalay, huli ko siya nakita nung time na yon. Ano to? Kaya masasabi ko talaga na yun talaga yung character niya. Nung bata po kasi kami, mahilig akong alam niyo, nagsusumikap na ako, nagtitinda ako ng tinapay. So, ang gagawin ni nung alam niya wala pa akong idea. Okay. Kaya pala tinawag ni Kulaong si Nanang Remy na anak ng tinapay. Kasi malapit pala talaga sila sa tinapay. Si Epal M, at least may nare-recall ako. Kukunin niya na yung tubo. Tapos ako na bahalang magtuloy nung naiwan. Kaya wala akong inaiuwi. Kaya nung bata pa lang po ako, nakita ko na ganun siya. Ayan. So, kaya alam ko, kaya sabi ko nga, malabo po na magulang talaga. Magulang, buraot, si Kulaong mapanlamang. Magkasundo kami sa mga maraming bagay. Kasi ako ay nabubuhay ng may pagsusumika. So, ayun. Ako po ay magpapaalam na sa inyo, no? At bukas marami pa akong may kukwento sa inyo dahil may kasabihan para kanya, di baling maubos ang yaman, wag lang ang yabang. Yan si Mr. Caliber Epalem. God bless po sa inyo, no? May trabaho pa ang inyong lingkod. So, see you po sa ating mga susunod na kwentuhan. And God bless. And God bless. Diba? Mr. Epal M. Cristel Jowara, hello po. Mas tunay na ugali itong si Pastor Jam. Kahit pa paano, di ba? Talagang
mas nakikita natin ngayon na si Kulaong ang walang hiya. 'Di ba? Doon pa lang sa biruin mo, ipabenta mo yung kalabaw ng kapatid mo. Kagalit mo yung kapatid mo, papabenta mo yung kalabaw mo. Talagang maghahalo ang balat sa tinalupan niyan. Etong si Pastor Jam, hindi rin magpapa-under to, hindi rin to magpapalamang kasi nakita naman natin, may negosyo, meron na siyang kahit papaano ipinagkakakitaan. Tinayo niya yung sarili niya, hindi katulad ni Kulao nang bubudol. Diba? Kaya dito sa laban ng Kulaong at Jam Mangusin, kay Jam ako. Kanino po ba kayo? Tignan ko lang kung ano po yung sagot nyo. Kasi ako, Jam ako. Press 1 kay Jam, press 2 kay Kulaong. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.